pampainit ng tubig ay may tagas ng kuryente. Sabihin na nating huwag muna pansinin kung saan ang tagas. O kaya magbihis ka na muna. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Chen Mo. Ang babaeng ito na si Jiang Xui ay ang bago kong kasama sa bahay. Sabi nila sumabog ang kanilang negosyo, wala na siyang magawa. Kaya siya nagtatrabaho na ngayon. Pumayag siyang makipag-share ng kwarto sa akin. Isang dahilan lang. Iyon ay mura. Pero simula nang tumira kaming magkasama, hindi na tumigil ang aking mga araw. Para akong nasa impyerno. Kung hindi dahil sa pagtitipid sa upa. Kahit patay nako hindi ko gagawin. Sa unang araw na pumasok siya. Dahil sa pagiging maginoo gusto ko siyang tulungang buhatin ang bagahe. Pero sinakal ako ng isang salita niya. Naghugas ka ba ng kamay? Biglang nanigas ang kamay ko sa hangin. Para bang na-shock sa kuryente. Hindi ko alam kung iaabot o ibababa. Puno ng hiya ang mukha ko. Sa huli napilitan akong tumabi at bigyan siya ng daan. Pinanood ko ang kanyang maliit na katawan. Nahihirapang hilahin ang malaking maleta papasok. Nakalimutan ko ring magpakilala. Tila wala rin siyang balak makilala ako. Pagpasok niya sa bahay nagkunot ang noo niya. Alam ko sa sarili ko kung ano ang kanyang kinasusuklaman. May hindi mailarawang amoy ng bulok sa bahay na ito. Matagal din akong tumira dito bago nasanay may susi ka ba. Mamaya alis ako saglit. Bahagyang umungol ang kanyang ilong. Iyon ang sagot niya. Hindi man lang siya nagtaas ng tingin. Tamad na akong makipagtalo pa sa kanya. Tumayo ako at lumabas. Noong araw na yon sumama ako sa kaibigan ko uminom. Pag-uwi ko malapit na sa 11 oras ng gabi. Nang mahimbing akong nagmulat itinulak ko ang pinto ng kwarto. Bigla akong natigilan. Ito ba ang aking tininggang kwarto? Ang sahig ay kumikislap na parang salamin. Ang mga dokumento na dati kalat ay nakaayos ng maayos. Huwag na nating sabihin na may isang babaeng malinis sa bahay. Hindi naman masama. Humiga ako at nakatulog. Kinabukasan gumising ako at naghanda para sa trabaho. Nang tingnan ko ang mesa, wala na ang lahat. Ang pinakamasaklap ay, nawala ang ikesi ko. Iyon ang aking pinakamahalagang yaman. Doon nakalagay ang lahat ng inspirasyon na aking naipon sa loob ng maraming taon. Kaya agad akong naghanap kay Jiang Xui. Jiang Xu, inayos mo ang aking bahay kahapon. Huwag kang magpasalamat. Hindi ako nagpapasalamat sa iyo. Ang ifiesgo na nasa aking lamesa. Nakita mo ba? Akala ko tiyak na si Jiang Xui ang nagtabi nito para sa akin. Pero bigla niyang sinabi ng walang bahala. Itinapon ko, ate. Ang ifiesi ko ay may laman na daan-daang yi na mga file. Itinapon mo na lang iyon ng ganyan. Hindi naman ito isang sirang ifeso lang. Bibilhan kita ng bago. Ibig sabihin, puro mga binhi ang laman. Nang marinig ko yon, hindi ko na napigilan. Ngayon, kailangan talagang itakda ng mahigpit ang mga patakaran. Kailangang malinaw ang hangganan ng pribadong espasyo at pampublikong lugar. Nagtalo kami ng 10 minuto. Sa wakas, nagkasundo kami. Sala at banyo. Ang kusina ay para sa lahat. Ang silid tulugan ay pribadong lugar. Ang balkonahe ay sa kanya, itinuturing niya itong kanyang pribadong espasyo. Dahil kailangan niyang magpatuyo ng kanyang panloob na damit. Medyo nahihiya siya na makita ko na ang aking silid ay nakaharap sa timog. Ang sikat ng araw ay talagang sagana. Sa aking silid, matutuyo ang kanyang damit na laging nasa lilim, hindi naabot ng liwanag. Bilang kapalit, pumayag siyang sagutin ang singil sa tubig at kuryente. Matapos ang kasunduan, bumalik siya sa kanyang silid. Maya-maya, may narinig na iyak na humahagulgol. Lalong lumakas ang tunog. Hinawakan ko ang aking ilong at nagtaka. Hindi naman ako masyadong nangaapi sa kanya, di ba? Anyway, halos hindi ako gumagamit ng tubig at kuryente. Hindi naman ako nagpabayad sa kanya ng dagdag. Sabado ng umaga. Ako ay mahimbing na nananaginip. Biglang may kalampag. Ang pinto ng silid tulugan ay biglang bumukas ng malakas. Natakot ako at nangatal. Diretso akong tumalon mula sa kama. Nakaharap ko si Jiang Xu na gulong-gulo ang mukha. 8. Sa susunod, pakidnap muna bago pumasok. Bakit mo hindi nilock ang pinto? Tingnan mo itong sira kong pinto, parang may lock ba ito? Okay lang. Dumaan lang ako para humiram ng 2 sabitan. Anong ginagawa mo? Nagpractice ka ba ng kamay dyan? Demonyo! Ako itong 1.8 metro na lalaki. Biglang namula ang mukha dahil sa biro na yon. Kinuha niya ang 2 sabitan. Medyo umangat ang sulok ng kanyang labi. Ay! Ang cute ng cartoon underwear. Hindi, ate. Wala ka bang ginagawa? Tama ba? O gusto mo bang bigyan kita ng 2? Sa hindi gaanong maayos na hakbang nang siya ay tumakas. Nakikita ko na hindi siya kasing kalmado sa labas. Magkasama sa bahay, di ba? Laging may proseso ng pag-adjust. Ang inaakala kong pag-adjust ay makikita ng 2 kung saan ang hangganan ng isa't isa. Hindi ito lalabagin. Kung ganoon, kwalipikado na sila bilang kasama sa bahay. Siya, hindi. Alam niya kung saan ang hangganan mo. Ngunit paulit-ulit siyang tumatalon sa magkabilang gilid ng hangganan. Halimbawa, pumapasok pa rin siya sa kwarto ko na parang pusa. Papasok siya bigla sa banyo kapag naghuhugas ako. Kapag nakita niya ako sa loob, sisigaw siya ng matinis na parang alarm ng air raid.
Ewan ko kung ano ang sinisigaw niya. At halos wala siyang alam sa pang-araw-araw na buhay. Pagkatapos ihagis ang damit sa washing machine. Ang natitira ay depende sa kapalaran. Hindi marunong magluto, pero gusto pa ring mag-eksperimento mag-isa. Muntik nang masunog ang buong bahay. Tuwing ganito, kailangan ko siyang turuan ng paulit-ulit na may inis. Ang tanging nagpapasaya sa akin ay, mabilis siyang natuto. Sa ikalawang pagluluto niya, alam na niya na kapag nag-apoy ang mantika, hindi dapat buhusan ng tubig. Nilagyan niya ito ng laundry detergent. July 16 na ang kanyang kaarawan. Bakit ko alam? Dahil sa araw na yon, para siyang isang pusa na naalipin. Palaging nagbubulong-bulong sa sofa ng sala. Ngayon kaarawan, huwag mag-overtime. Ngayong araw ng kaarawan, huwag kang mag-overtime. Sa totoo lang, maganda ang kalidad ng aking pagtulog. Pero hindi ko kayang tiisin ang kanyang pag-ungol na parang dasal. Noong nagpipigil ako ng galit para paalalahanan siya. Lumabas na siya. Ngayong araw, sobrang nagmamadali siyang umalis. Hindi niya isinara ang pinto ng kwarto. Hindi ako pumasok. Sumulyap lang ako sa pintuan. Nakita ko ang lalagyan ng takeout sa kanyang mesa. May natitira pang kalahating manto. Kaunting rice porridge sa isang mangkok. 2 maliit na kahon ng gulay. Ito ang kanyang hapunan kahapon. Para siyang sinapian ng demonyo. Lumingon siya at bumaba para bumili ng gulay. Tiempuhan ang oras ng kanyang pag-uwi mula sa trabaho. Habang nagluluto ako, sinusumpa ko ang sarili ko na may sakit. Noong itinulak niya ang pinto at pumasok. Nasa mesa na sa sala ang 4 na ulam at isang sopas. Sa tabi ay may isang 4 na pulgadang cake. Natulala siya. Bakit, may bisita ka ba ngayong gabi? May kaarawan ngayon. Paano mo nalaman na kaarawan ko ngayon? Sa totoo lang. Kaninang umaga kung medyo lumakas pa ang boses mo. Malalaman na ng buong gusali. Hindi ko napansin. Mababait naman sila. Ito ang unang kaarawan ko na may nagdiwang mula nang mamatay ang tatay ko. Ikaw, dalaga, maganda ka. At maganda rin ang katawan. Pero isang mabuting tao. Pero may bibig na laging nagsasalita. Pagkatapos ng kaarawan, hindi siya bumalik sa kanyang silid. Nakatulog siya sa aking hita. Ako naman, hindi nakatulog magdamag. Hindi naman dahil may masamang akala, kundi dahil namamanhid ang aking hita at wala nang pakiramdam. Pagkatapos ng araw na yon, gumaan ang aming relasyon. Nakakapagsiksikan kami sa sopa at kumain ng merienda. Manood ng yeye. Gusto niya yata ang aking pagiging mahinahon. Ako naman, puro sa kanyang kagandahan lamang. Noong araw na yon, naliligo siya sa banyo. Nagmamadali akong kumakain sa sala. Biglang may sumigaw mula sa loob. Aray! Nakuryente ang water heater. At biglang lumabas si Jiangsu na hubot-hubad. Sa totoo lang, nawalan ako ng malay sa isip. Natigilan ako ng 3 segundo. Wala munang usapan kung saan ang tagas. Magbihis ka muna siguro. Pagkatapos ng aksidenteng iyon, nahiya na siya. Iniiwasan niya akong makasalubong. Mga 3 buwan ang lumipas. Hindi ko alam kung dahil sa sakit ng tiyan o ano. Parang may bumaon sa tiyan ko na masakit. Akala ko kaya pang tiisin. Pero lumala ito. Habang pilit akong pumupunta sa ospital, biglang sumugod si Jiangsu. Hinawakan niya ang mukha ko. Malamig at nanginginig ang kanyang kamay. Sobrang sakit ko noon na hindi ako makapagsalita ng maayos. Wala siyang sinabi. Isinuot ang jacket at inalalayan ako pababa. Ika-6 na palapag ito. Hindi ko alam kung paano niya ako naibaba. Gusto kong sumakay ng taxi. Pero nakalimutan niya ang cellphone. Kalahating buhat, kalahating akay. Hanggang madaling araw bago ako nakarating sa emergency room. Nang matapos ang aking gi. Malapit nang sumikat ang araw. Sabi ng doktor, spasm ng tiyan. Walang problema. Salamat. Matulog ka na. Malapit ng oras ng trabaho. Okay lang, nag-leave ako. Makalipas ang ilang araw. Ganap akong gumaling. Para pasalamatan siya. Nag-ayos ako at nagluto ng buong hapon. Kumakain si Jiangsu at pumupuri. Napakasarap. Pwede mo ba akong lutuan habang buhay? Noon ay bigla akong napayag at tumango. Nang makita siyang umingiti, saka ko lang na-realize. Mali ang naisip ko. Sinabi niyang ang pagluluto habang buhay ay literal na kahulugan lamang. Pagkatapos ng insidenteng iyon, hindi na siya umorder ng takeout para sa hapunan. Araw-araw, hindi siya humihiwalay sa akin para magluto. Sasabihin na ganito ay makatipid at malinis. Sa bibig ko, nagrereklamo na maraming gawain. Pero kapag naaalala ko noong binuhat niya ako papuntang ospital ng walang pag-aatubili, ang bilis ng kamay ko sa pagluto ay bumilis. Pero ngayon ay medyo kakaiba. Inihanda na ang mga pagkain. Naghintay ng 5 minuto pero hindi pa siya dumarating para kumain. Itinulak ko ang pinto ng kanyang silid at tumingin. Natagpuan ko siyang nakahiga sa kama at umiiyak ng tahimik. Ano ang nangyari? Sinong nang-api sa'yo? Kung may problema, sabihin mo na lang. Kahit papaano, magkaibigan tayo. Ang totoo, hindi naman komplikado ang bagay. Si Jiangsu ay hindi nag-o-overtime sa kumpanya. Pagdating ng oras, umaalis na siya. Dahil sa kanyang emotional intelligence, hindi niya talaga maintindihan ang kultura ng kumpanya.
At dahil sa manager na nag-leave para sa akin noon. Sa bawat salita, pinapahiwatig na dapat niyang i-optimize ang sarili. Naiintindihan ko ang ibig niyang sabihin. Pwedeng mag-resign. Pero wala naman akong kasalanan. Ang dapat na kompensasyon ay hindi dapat bawasan kahit isang sentimo. Ganito lang kaliit na problema. Magtiwala ka, ako na ang bahala. Jiangsu. Iyon pong kumpanya ay nagpapautang ng maliit na halaga. Kinabukasan ay nagsuot ako ng disenteng damit. Nag-ahit ako ng malinis ng balbas. Isinuot ko ang luma ng peking mamahaling relo. Humakbang ako ng mayabang papasok sa bulwagang tanggapan. Mabuting araw po, Ginoo. May appointment po ba kayo? Wala, tawagin niyo ang inyong manager para makipagkita sa akin. Ilang sandali lamang. Isang matabang lalaki na naka-Amerikana ay nagmamadaling lumapit. Tumugma ito sa larawan na nasa aking alaala. Siya na nga, mabuting araw po, Ginoo. Anong serbisyo po ang nais ninyong konsultahin? Mangungutang po ako ng puhunan. 2 milyon. 2 milyon. Siyempre naman, kung 200 lang. Hindi ko na kailangan pang dumaan sa inyong kapatid. Lalabas lang iyon sa tatay ko. Noong araw na yon, hinila ko ang asong manager mula usapang negosyo hanggang produkto. Mula sinaunang tula hanggang pilosopiya ng buhay. Sa huling pag-alis niya, wala man lang naiwang numero. Kinabukasan, bumalik ako. 1 linggo akong naghintay doon. Sa wakas ay na-realize na niya, na pinaglalaruan ko lang siya. Nung sumunod akong pumunta, hindi na ako pinapansin. Trabaho ko ang mag-social media. Wala akong ibang kakayahan. Malawak lang ang network ko. Nag-post ako ng humihingi ng tulong sa account ko. Aba, dumagsa ang mga bayani na sumagot at sumugod. May nagsabing sasama ang asawa niya. May nagsabing magdadala ng martilyo. May isang kuya na bagong labas, sinabing isasama ang buong bansa. Para makakuha ng konting baon. Masasabi ko lang, ang galing-galing talaga ng mga netizen ngayon. Ang ganda pa ng mga salita nila. Sobrang nagustuhan ko sila. Ilang araw lang. Hindi na napigilan ng matabang manager, tinawagan ako. Nung sumagot ako ng tawag. Diretsahan kong sinabi. Sibakin ng empleyado. Pwedeng ibigay na ang kompensasyon. Basta sundin lang ang tamang proseso. Yung mga abala, natural na hindi na pupunta. Wala pang 5 minuto pagkatapos ng tawag. Nagmamadaling lumapit sa akin si Jiangsu. Sabi niya, pumayag na ang boss na magbigay ng pera. Yung manager, berde ang mukha na parang ampalaya nung makita ako. Yung mga empleyado sa tabi, tila gusto nang sumugod. Ako naman, mapagbigay na kumaway at bumati sa kanila. Si Jiangsu tulala sa tabi ko. Mabuti ang relasyon mo sa kanila. Mabuti. Halos lahat, malalim na ang usapan namin. 1 linggong nagpahinga si Jiangsu sa bahay. Araw-araw nagigising ng kusa, tapos kakain ng luto ko. Pinakinggan ko ang reklamo niya. 1 linggo, tumaba raw siya ng 3 kilo. Nung nabusog na sa pahinga, nagsimulang magpasa ng resume. Pumunta sa interview, maghintay ng tawag. 1 saglit. Gusto ko sanang turuan siyang sumama sa akin sa paggawa ng content. 2 tao, araw-araw nasa bahay. Parang ang sarap ng pakiramdam. Inaamin ko, may pag-imbot ako. May magandang babae sa loob ng bahay. Mukhang maganda ang lahat. Ngunit ang lahat ng ito ay nasira ng isang tawag. Nakahanap na ng bagong trabaho si Jiangsu. Sa distrito ng Sifang, magtatrabaho siya sa administrasyon. 1 oras ang biyahe mula rito papunta sa subway. Sa gabing iyon, nagdiwang kami. Dahil may kalakasan ng alak. Nagkunwari akong nagtanong ng basta-basta. Kailan ka ba alis? Kailangan mo ba ng tulong ko? Kailan ko sinabing aalis ako? Hindi ba't nakikita ko na masyadong malayo ang bagong kumpanya mo? Hindi naman malayo. Hindi ganyan ang sinasabi mo dati. Noong nakaraang trabaho, dagdag 40 minuto. Gusto mo na lumipat para hindi ka na maapi. Hahanapin mo si kuya para protektahan ka. Sa oras na yon. Pasensya na po sa inyong dalawa. Ibinebenta ko na ang bahay na ito. Nagmamadali ang bumili. Pakisuyo na lumipat kayo agad. Nanatili akong natulala ng matagal. Hindi makapag-isip. Tumalikod lang ako at tumingin kay Jiangsu. Hindi na tayo pwedeng manatili dito. Saan ka pupunta? Pupunta ako sa Sifang. Malapit sa kumpanya, mas madali. Ikaw, sa tingin ko pupunta ako sa probinsya para tahimik at mura. At may inspirasyon pa. Wala kaming nagbanggit tungkol sa pagsasama. Nakakagulat ang pagkakasundo. Dahil masyadong maikli ang panahon na magkasama. Mula sa unang alitan hanggang sa pagkakaunawaan. Hanggang sa magtulungan. Masyadong mabilis ang mga araw. Kung bibigyan pa kami ng kalahating taon, tiyak na magkakaroon ako ng lakas ng loob na sabihin ang nasa puso ko. Tanungin kung gusto niya bang maging magkasama sa buhay. At ngayon, kung magsasalita ako, tila may masamang intensyon. Paano kung sumama ako sa iyo sa Sifang para maghanap ng bahay? Pwedeng makatipid tayo kung magsama. May bagong kasamahan sa trabaho ko. Kahapon ay nagkasundo kami. Na magsasama. Sa araw ng pag-alis, tinulungan ko si Jiangsu na dalhin ang kanyang bagahe. Inabot niya ang kamay at pinunasan ang alikabok sa balikat ko. Gusto mo bang yakapin? Yakap.
May WeChat naman para dyan. Hindi naman kailangang maging ganito kadrama. Ako'y hindi na mamalayang niyakap siya ng mahigpit. Habang pinagmamasdan ang maliit na sasakyan para sa paglipat. Hinihila siya papalayo ng papalayo. Sumabay sa hangin, lumayo. Parang ang pag-ibig kong kakaputol pa lang noong sumibol. Hindi ko maalala kung paano siya kumawala sa mga bisig ko. Pati ang paalam ay hindi ko na maalala. Yumakap siya ng mahigpit sa akin. Sa sandaling iyon, 4 na salita lang ang nasa isip ko. Napaka-unfair ng tadhana. Sa huli, pilit akong nagwagayway ng kamay sa walang laman na kalsada. Simula noon, ang chat namin sa WeChat ay tumigil noong Setyembre 6. Kinabukasan, lumipat na rin ako ng bahay. Tinawagan ko ang mga kaibigan ko. Nag-ingay at nag-aksaya ng isang buong araw. Natapos ang lahat ng dumilim na. Nagpunta sa isang barbecue stall para kumain at uminom. Ang pamilyar na pakiramdam na iyon ay bigla akong hinila pabalik sa realidad. Ang maliit na anino na iyon ay tila lumiit na sa puso ko. Si Chen mo kasama mong nagrenta. Yung magandang babae. Umalis na. Bakit hindi na lang kayo nagpatuloy sa pagrenta? Nagtatrabaho siya sa Sifang District. Bakit pa ako makikisama sa kanya sa pagrenta? Sabihin mo sa akin ang totoo. May iniisip ka pa ba sa kanya? Wala. Kalokohan. Kung wala, bakit ka nagrenta ng 2 kwarto? Parang martilyo ang mga salitang ito na sumira sa balat ng utak ko. Tama, bakit ako nagrenta ng 2 kwarto para sa sarili ko? Kahit bago pa ito banggitin ng kaibigan ko. Hindi ko mismo namalayan. Matagal akong pumili. Pumili ng sobrang mahal. Na napakalapit sa Sifang District. Hindi ko maipaliwanag ang sarili ko. Siguro tulad ng sinabi ng kaibigan ko. Sa subconscious ko, hinihintay ko pa rin si Jiangsu na bumalik. Bumalik na naman ang buhay sa dati. Pero may mga gawin na talagang hindi mababago. Halimbawa, palaging maraming luto. Hindi pa rin sanay umorder ng takeout. Nawala na ang pagiging tamad. Regular kong nililinis ang bahay. Ang bakanting kwarto ay walang nakatira. Nilinis ko rin ito ng lubusan. Napakalakas ng ulan ngayon. Sunod-sunod ang kidlat. Nakayuko ako sa harap ng computer, iniisip ang script kong tungkol sa multo. Iniisip ko kung may multo sa ilalim ng kama na nakakatakot. Mas nakakatakot pa sa labas. Labis ang pag-iisip. Sumilip ako sa ilalim ng kama. Hindi naman dumi ang nakita ko, kundi isang hindi inaasahang bagay. Nakahiga roon ang nawala ni Jiangsu. Ang ifyesi na yon. Paano ito napunta rito? May kumatok sa pinto. Kinilabutan ako. Nang bumukas ang pinto, nakatayo sa pintuan ng isang babaeng basang-basa na parang naligo. Natulala si Chen mo. Hindi ka ba tutulong? Jiangsu, ano na naman itong pinaggagawa mo? Grabe ang mga ahente ngayon. Diretso ko na lang ibibigay sa iyo ang upa. Ayos ba? Makatipid tayo sa komisyon ng ahente. Ang kakaiba naman ng paraan mo ng pagtanggap ng kasama sa bahay. Maligo ka na agad. Kung hindi, baka magkasakit ka. Ang heater dito ay may tagas ng kuryente, pero hindi naman ito nakakagulat. Nasubukan ko na ito ng ilang beses para sa iyo. Paano mo nalaman ang daan papunta rito? Tinatanong ko ang lalaking ahente. Parehas tayo ng ahente. Nakalimutan mo na ba? Yenny, mabait naman ang taong iyon. Hindi naman siya kasing itim ng sinasabi mo. Talagang mabait ang binatang iyon. Alam ko ang sinasabi ko ay maitim ang kanyang balat. Iyon ay talagang itim. Pumasok si Jiangsu sa kwarto habang sumisipol ng kanta. Sumandal ako sa sopa sa sala. Ang aking mga daliri ay may natitira pang malamig na patak ng ulan na nadikit noong yakapin ko siya. Tumayo ako at pumunta sa kusina. Ininit ko ulit ang sobrang pagkain na niluto ko kanina. Gaya ng inaasahan matapos ayusin ni Jiangsu ang kwarto. Malamang ay magugutom na naman siya. Ang gana ng babaeng ito. Alam na alam ko. Kahit mukhang payat at maliit kumakain siya ng walang atrasan. Noong nakatira siya sa lumang bahay. Tuwing gumagawa ako ng 4 na ulam at isang sopas. Nakakakain siya ng kalahating mangkok ng kanin ng higit pa sa akin. Sandaling lumabas ang pinto ng kwarto. Nagpalit si Jiangsu ng malinis na light pink na pajama. Umupo siya ng biglaan sa sopa. Tinitigan niya ang mainit na pagkain sa mesa. Nagliwanag ang kanyang mga mata. Talagang pinainit mo nga. Kakapuno ko lang ng tiyan ko. Kahit amoy lang, kaya pa naman kumain ng ilang subo. Sabay sabi niya, kusang kumuha ng chopstick at kumain. Wala na ang pagod niya mula sa pagdating sa ulan. Wala na rin ang lamig ng loob noong hiwalay sila. Parang hindi naman nangyari ang 2 linggong paghihiwalay. Parang dati siyang nakatira sa bahay na ito. Umupo ako sa tapat niya. Pinapanood siyang kumain. Hindi ko napigilan ang ngiti sa labi. Di ba dati sinabi mong okay naman ang pakikisama mo sa bagong kasamahan sa apartment? Bakit bigla kang umalis? At naglakad pa sa napakalakas na ulan. Di ka man lang natakot pumunta rito. May bagong kaibigan na ako. Bahagyang tumigil ang kamay ni Jiangsu sa pagkuha ng pagkain. Pula ang dulo ng tenga niya. Yung kasamahan sa trabaho, hindi talaga pwedeng tumira. Sobrang daming arte. Sa unang araw ko pa lang doon. Nagreklamo na siya na matagal daw ako maligo.
Nagreklamo na maingay daw ako paggising sa gabi. Lalo siyang naawa sa sarili habang nagsasalita. Nakataas ang labi niya. Katulad noong inaapi siya ng boss sa lumang bahay. Sa pagtatapos ng kanyang pagsasalita, lalong humina ang kanyang boses. Nakayuko siya ng napakababa. Hindi siya nangahas tumingin. Namumula ang aking tenga na parabang tutulo ng dugo. Nalambot ang aking puso. Hindi ko na siya nagawang kulitin. Inabot ko ang kamay at hinimas-himas ang kanyang buhok. Ang pakiramdam ng buhok ay katulad pa rin ng dati. Malambot-lambot. Kung gusto mong dumaan, dumaan ka lang. Ang bahay na ito ay may 2 kwarto naman talaga. Kung walang gumagamit, sayang lang. Pagdating mo, magiging mas masigla. Talaga, hindi mo ba ako itinuturing na pabigat? Pabigat ka talaga. Hindi ka marunong magluto. At wala kang alam sa mga gawaing bahay. At laging ginagalaw ang aking mga gamit. Pero sige na nga. Dahil maganda ka. Papayag na lang akong manatili ka. Pero may mga kondisyon. Una, mula ngayon bawal kang pumasok sa aking opisina at galawin ang aking mga gamit. Lalo na ang aking mga sulat kamay at liyese. Iyon ang aking pinakamahalaga. Pangalawa, ako na ang bahala sa pagluluto. Pero ang paghuhugas ng pinggan at pagpupunas ng mesa, ang pagtatapon ng basura, lahat ng gawaing ito ay sayo na. Huwag kang tamad ha. Pangatlo, sa pagligo sa gabi. Kailangan mong hintayin masuri ko ang pampainit ng tubig bago ka pumasok. Huwag kang magulo gaya noong huling pagkakataon. Muntik nang magkaproblema. Narinig ko na mula ngayon. Tiyak na susunod ako ng maayos. Hindi ko gagalawin ang mga bagay mo nang walang paalam. Ako na ang bahala sa paghuhugas ng pinggan at pagpupunas ng mesa. Sa pagligo, tiyak na hihintayin ko ang pagsusuri mo. Ipinapangako kong hindi ka naabalahin. Mukhang matatag ang kanyang mga sinasabi. Pero sa puso ko, alam ko. Ang mga salita ng babaeng ito ay kalahati lang ang mapagkakatiwalaan. Malamang sa ilang araw. Magsisimula na naman siyang lumampas sa aking hangganan. Pero hindi naman ako nagagalit. Kumpara sa isang tahimik at malamig na bahay, mas gugustuhin ko pa na paminsan-minsan ay mag-ingay siya. Kahit papaano, may buhay na ang bahay na ito. Pagkatapos kumain, si Jiangsu ay kusang nagligpit ng mga pinggan at kubyertos. Dinala niya ang mga ito sa kusina. Binuksan niya ang gripo at nagsimulang maghugas ng pinggan. Sumandal ako sa pintuan ng kusina at pinanood siya. Hindi gaanong bihasa ang kanyang mga galaw. Pero napakaseryoso niya. Maingat niyang hinuhugasan ang mga pinggan. Natatakot siyang mabasag ang mga ito. Nga pala, paano mo nalaman na lumipat ako dito? Ang ahente. Naglakas loob siyang ibigay sa iyo ang bago kong address. Akala ko dapat siyang sumunod sa mga patakaran. Matagal ko siyang kinulit na ahente. Bumili pa ako sa kanya ng milk tea. Sinabi ko sa kanya, magkaibigan tayo. Nagkaroon kami ng maliit na hindi pagkakasundo noon sa pagbabahay. Ngayon gusto kong makipagbati. Naawa siya kaya ibinigay niya sa akin. Sabi pa niya noong lumipat ka, espesyal mong tinanong kung may 2 kwarto. Sabi niyang mag-iwan ng 1 kwarto na bakante. Hula niya noon na hinihintay mo ako. Huwag kang makinig sa kalokohan niya. Sa tingin ko lang, maluwag ang 2 kwarto, 1 kwarto para sa tao, isa. Mas maganda bilang silid-aklatan, mas angkop. Hindi naman dahil hinihintay kita, o totoo ba? Yung isang tao dati sa lumang bahay, tinanong ako. Kung gusto mong sabay tayong mag-arkila sa Sifang. Sino iyon? Sino? Makapalang mukha. Ang unang nagsalita. Bata ka pa, wag mong lagi balikan ang mga lumang bagay. Dali, patuyuin mo na ang buhok mo. Kung hindi, bukas sasakit ang ulo mo. Magkakasipon ka. Wala akong oras para ihatid ka sa ospital. Ganyan ang sinasabi ko. Lumingon ako at kinuha ang hairdryer. Isaksak ko at tinulungan siyang patuyuin ang buhok. Natigilan si Jiangsu. Pero sumunod siya at umupo sa sofa. Tumayo ako sa likod niya. Dahan-dahang dumaan ang mga daliri ko sa mahaba niyang buhok. Ang mainit na hangin ng hairdryer ay dahan-dahang humihip sa mga hibla. Nakapulupot sa aking mga daliri. Napakalambot, hindi ka panipaniwala. Napakatahimik ng silid. Tanging ang huni ng hairdryer. Sa sandaling iyon, biglang pumasok sa isip ko ang isang ideya. Noong nakaraan, muntik mong masunog ang lumang bahay. Ngayon, may lakas ka pa ring hawakan. Dali, lumabas ka. Hintayin mo akong gawin. 0 minuto lang. Sumunod si Jiangsu at umatras sa pintuan ng kusina. Sumandal sa hamba ng pinto, nakatingin sa akin. Mga mata na hindi kumukurap. Parang isang fangirl, Chen mo. Paano mo nagagawa ang lahat? Marunong magluto. Marunong mag-ayos ng mga bagay. At marunong ka ring tumulong sa akin na magpalabas ng galit. Ang galing mo talaga. Medyo napahiya ako sa papuri niya. Patuloy ang galaw ng mga kamay ko. Nagprito ng 2 itlog. Nagtoast ako ng 2 hiwa ng tinapay. Nag-init ng 2 baso ng gatas. Nagawa na ang simpleng almusal. Pagkatapos maghilamos, umupo si Jiangsu sa hapag at sumunggab sa pagkain. Habang kumakain, puro papuri ang binitiwan. Ang sarap. Ang galing mo naman. Ang sarap. Mas masarap pa sa binibiling almusal sa labas. Makakakain ba ako ng luto mo araw-araw simula ngayon? Depende sa mood ko.
Kung abala ako sa paggawa ng sulat, mag-order ka na lang ng pagkain. Huwag kang umasa sa akin. Tumingin siya sa akin at mumiti. Sumikat ang araw sa kanyang mukha sa bintana. Mainit-init. Nakakasilaw kaya halos hindi ko maibuka ang mga mata ko. Sa sandaling iyon, bigla kong naisip na ganito siguro ang tinatawag na simpleng buhay. Isang bahay, 2 tao. 3 pagkain, 4 na panahon. Umaga may almusal. Hapon may uwian. Noong minsan, muntik nang masunog ang lumang bahay. Ngayon, naglakas loob ka pa rin gumawa. Lumabas ka na agad. Hintayin mo akong gawin. 1-0 minuto lang. Sumunod si Jiang Xui at tumayo sa pintuan ng kusina. Sumandal sa pintuan at tumingin sa akin. Hindi kumukurap ang mga mata. Parang isang fan girl na si Chen mo. Bakit ang galing mo sa lahat? Marunong magluto. Marunong mag-ayos ng gamit. At tinutulungan mo pa akong maghiganti. Ang galing mo talaga. Nahiya ako sa mga papuri niya. Hindi tumigil ang aking kamay. Nagprito ng 2 itlog. Nagtoast ng 2 hiwa ng tinapay. Nag-init ng 2 baso ng gatas. Nagawa na ang simpleng almusal. Pagkatapos maghilamos, umupo si Jiang Xui sa hapag at sumunggab sa pagkain. Habang kumakain, puro papuri ang binitiwan. Ang sarap. Ang galing mo naman. Ang sarap. Mas masarap pa sa binibiling almusal sa labas. Simula ngayon, makakain ko ba araw-araw ang iyong luto na almusal? Depende sa mood ko. Kung abala ako sa pagsusulat, mag-order ka na lang ng pagkain. Huwag kang umasa sa akin. Tumingin siya sa akin at mumiti. Ang sikat ng araw ay bumagsak sa kanyang mukha sa pamamagitan ng bintana. Mainit at maaliwalas. Ito ay nakasisilaw kaya halos hindi ko mabukas ang aking mga mata. Sa sandaling iyon, bigla kong naisip na ganito siguro ang tunay na buhay ng tao. Isang bahay, 2 tao. 3 pagkain, 4 na panahon. Sa umaga ay may almusal. Sa gabi ay may uwian. Ang trabaho ni Jiang Xui ay administrative. Mula 9 ng umaga hanggang 6 ng gabi. Paminsan-minsan ay overtime. Tuwing umaga, maghahanda ako ng almusal 10 minuto ng maaga. Pagkatapos kumain, nagmamadali siyang lumabas. Pag-uwi niya mula sa trabaho sa gabi, halos handa na rin ang hapunan ko. Siya ay sumusunod sa kanyang mga salita. Araw-araw pagkatapos kumain, kusang loob siyang naghuhugas ng pinggan. Inaayos ang kusina. Nililinis ang sala. Kahit na paminsan-minsan ay nagkakamali pa rin siya ng kaunti. Ngunit kumpara noon, malaki na ang pag-unlad. Patuloy pa rin akong gumagawa ng paranormal na self-media. Araw-araw ay nasa bahay ako nagsusulat ng mga artikulo. Gumuguhit ng mga ilustrasyon. Nag-edit ng mga video. Ang mga araw ay regular at payak. Kapag maagang umuwi si Jiang Xui, upo siya sa sofa ng sala. Tahimik na nagbabasa ng libro o naglalaro sa cellphone. Hindi ako ginagambala sa aking trabaho. Paminsan-minsan ay nagdadala siya sa akin ng isang basong maligamgam na tubig. Ngunit sa mapayapang pagsasamang ito, unti-unting dumarami ang hindi maipaliwanag na pagkakabit. Tulad ng isang manipis na papel sa bintana. Walang sinuman ang sumira nito. Ngunit pareho nilang nararamdaman ang pagkakaiba sa mga mata ng bawat isa. Halimbawa, sa gabi kapag nakaupo sila sa sofa na nanonood ng hindi sinasadyang sumandal siya sa aking balikat. Kapag nakakakita siya ng nakakatakot na eksena, mahigpit niyang hahawakan ang aking braso. Ang buong katawan niya ay sumiksik sa aking mga bisig. Nanginginig siya. Ang kanyang bibig ay matigas pa rin na nagsasabing hindi siya natatakot. Hindi ako natatakot. Siya ay tahimik na mag-iwan ng ilaw sa sala para sa akin. Maglalagay siya ng isang basong mainit na gatas sa tabi ng aking mesa. Pagkatapos ay babalik siya sa kanyang silid para matulog. Halimbawa kapag umuulan, ako naman ay magkakalkula ng maaga ng oras ng kanyang pag-uwi mula sa trabaho. Dadalhin ko ang payong at susunduin siya sa istasyon ng tren. Siya ay hahawak sa aking braso. At lalakad kami sa mga lubak ng tubig. Tumatawa ng masaya. Tuwing katapusan ng linggo, kami ay bihirang lumabas. Kadalasan ay nasa bahay lang. Ako ay nagtatapos ng aking mga sulatin. Siya naman ay nag-aayos ng bahay sa tabi ko. O kaya ay natututong gumawa ng mga merienda. Kahit hindi mataas ang tagumpay. Ngunit sa bawat pagkakataon na magawa niya, agad niya akong pinapatikim. Isang Sabado, ako ay nag-edit ng video sa bahay. Abala ako ng husto. Nakalimutan ko pang kumain ng tanghalian. Nakita ito ni Jiang Xui. Hindi niya ako ginambala at tahimik na pumunta sa kusina. Sumunod sa tutorial sa internet. Natutong gumawa ng wonton. Nang matapos ako at lumabas ng aking study, nakita ko sa hapagkainan ang isang mangkok ng wonton na hindi maayos ang pagkakabalot. Siya ay nakasuot ng apron. Ang kanyang mga kamay ay may harina. Nakatingin sa akin na may pag-asa. Tiningnan ko ang mga wonton na iba-iba ang hugis. Mayroong pumutok ang balat. Mayroong tumagas ang laman. Hindi ko napigilan ang tumawa. Kinuha ko ang kutsara at sumubo ng isa. Ang lasa ay hindi naman masama. Ngunit marami ang asin. Medyo maalat. Si Jiang Xui ay tensyonadong nakatingin sa akin. Ano? Masarap ba? Hindi ba napakasama? Okay lang. Marami lang ang asin. Susunod, bawasan mo ang asin. Sabi ko nang nakangiti.
Inubos ko ang buong mangkok ng wonton. Nang makita akong naubos, tumalon si Jiangsu sa tuwa. Parang isang batang pinuri. Nang hapon na yon, nakaupo kami sa balkonahe na nagpapainit sa araw. Siya ay nakasandal sa upuan. Nakapikit at tahimik na nagbibilad sa araw. Sa tingin mo ba, ituring ba tayong mga kasama sa apartment na magkakasama? Siyempre, hindi lang tayo ang pinakamabuting magkakasama sa bahay, kundi pati na rin ang pinakamabuting magkaibigan. Ang kanyang mga mata ay kumikinang na nakatingin sa akin. Sa kanyang mga mata ay may bahid ng emosyon na hindi ko maintindihan. Ibinuka ang bibig na parang may sasabihin. Sa huli, hindi na niya nasabi. Tumango lang siya ng mahina. Alam ko na pareho ang iniisip namin. Matagal nang lampas sa hangganan ng magkaibigan at kasama sa bahay. Pero pareho kaming naghihintay. Naghihintay ng tamang panahon. Hanggang magkaroon kaming dalawa ng lakas ng loob na sabihin ang sikretong pag-ibig sa puso. Lumipas ang mga araw. Unti-unting lumalamig ang panahon. Pumasok na sa huling bahagi ng taglagas. Pero lalong umiinit sa loob ng bahay. Araw-araw pag-uwi galing trabaho. Pagbukas ng pinto, naamoy ko agad ang bango ng pagkain. May kasama akong kausap. Hindi na ako mag-isa at malamig ang paligid. Lalo kong naaadik sa ganitong mga araw. At lalo ring natatakot na mawala ang isang weekend ng taglagas. Umuulan ng mahina. Malamig at madilim ang panahon, pareho kaming tamad lumabas. Nakadikit sa sala. Inaayos ko ang mga dating materyales. Si Jiangsu ay nakaupo sa sofa na may yakap na unan at nag-scroll sa phone. Tahimik at maaliwalas ang kapaligiran. Habang nag-scroll, biglang bumuntong hininga si Jiangsu. Nalungkot ang kanyang damdamin. Iniwan sa tabi ang cellphone. Nakayakap sa kanyang mga tuhod. Ibinaon ang ulo sa kanyang mga tuhod. Hindi gumagalaw. Napansin ko na may hindi tama sa kanya. Tumigil ako sa ginagawa ko. Dahan-dahan kong tinapik ang kanyang likod. Ano ang nangyari? Maayos ka naman. Bakit bigla kang naging malungkot? Naapi ka ba sa trabaho mo? O may nang-api ba sa'yo? Ginawa kong napakalambing ng tono ko. Para hindi siya matakot. Umiling siya. Matagal bago niya itinaas ang ulo. Pula ang mga mata at may mga luha sa kanyang mga mata. Tiningnan ko siya at nanginginig ang boses niya. Ngayon pala ay anibersaryo ng pagkamatay ng kanyang ama. Naalala ko noong kaarawan niya sinabi niya sa akin na namatay ang kanyang ama. Ang lahat ng pera ng pamilya ay ginasto sa pagpapagamot. Kaya siya nagtrabaho at tumira sa murang paupahan. Hindi ko na tinanong pa ang kanyang nakaraan. Baka masaktan ko siya. Inabot ko ang aking kamay at niyakap ko siya. Hinayaan ko siyang sumandal sa aking balikat. Dahan-dahan kong tinapik ang kanyang likod. Para akong nag-aalo ng isang bata. Hindi na napigilan ni Jiangsu at umiyak siya ng malakas sa aking mga bisig. Ang iyak ay pigil at malungkot. Inilabas niya lahat ng sama ng loob at pangungulila nitong mga nakaraang panahon. Yumakap ako sa kanya. Naramdaman ko ang panginginig ng kanyang katawan. Sumakit din ang aking puso. Puno ng awa. Itong mukhang inosente at kaakit-akit na babae. Walang malasakit. Sa totoo lang marami pala siyang tinatagong problema. Maraming lungkot ang kanyang dinadala. Lumaki siya sa maayos na pamilya. Pinalaki siya ng kanyang mga magulang ng may pagmamahal. Hindi pa siya naghirap, pero biglang nagkasakit ang kanyang ama. Naubos ang lahat ng ipon. At sa huli ay iniwan siya nito. Mula sa prinsesang hindi nagkukulang sa anuman. Naging isang manggagawang nag-iisang nagpupunyagi sa labas. Sino man ay mahihirapang tanggapin ito. Matagal siyang umiyak. Dahan-dahang kumalma si Jiangsu. Namamaga ang kanyang mga mata parang nogales. Pula ang kanyang ilong. Nakasandal sa aking dibdib. Tahimik niyang ikinuwento ang kanyang nakaraan. Ang kanyang ama ay dating maliit na negosyante. Maayos ang kalagayan ng pamilya. Lumaki siyang may kung anong gusto niya ay nakukuha niya. Hindi siya nakaranas ng paghihirap. Hindi siya magaling sa pag-aaral. Hindi naman siya pinapagalitan ng kanyang ama. Ang sabi lang nito, basta masaya siya. Ang kanyang ina ay umalis noong maliit pa siya. Ang kanyang ama lang ang nagpalaki kay Jiangsu. Bawat gusto niya ay pinagbibigyan. 3 taon na ang nakakaraan. Biglang natuklasan na may cancer ang tatay ni Jiangsu at huling yugto na. Noong panahong iyon, kasisimula pa lang ni Jiangsu sa kolehiyo. Noong narinig niya ang balita, natulala siya. Para gamutin ang kanyang tatay. Ibinenta nila ang bahay at negosyo. Naubos lahat ng kanilang ipon. Naubos na lahat ng pwedeng hiramin sa mga kamag-anak at kaibigan. Ngunit hindi ko pa rin siya napigilan. Jiangsu, noong araw na umalis si tatay, hinawakan niya ang kamay ni Jiangsu at sinabi. Naingatan niya ang sarili. Huwag siyang magpahirap sa sarili. Maging masaya at humanap ng taong magmamahal sa kanya. Huwag siyang tumulad sa kanya. Pumayag si Jiangsu. Pero hindi niya maiwasang mamiss si tatay. Tuwing nakikita niya ang iba na may ama, sobrang nalulungkot siya. Pagkatapos ng graduation, ayaw ni Jiangsu na manatili sa probinsya dahil sa mga alaala. Kaya nag-isa siyang pumunta sa syudad na ito. Naghanap ng pinakamurang matutuluyan. Naghanap ng trabahong sapat lang para mabuhay. Hindi siya nangahas makipag-ugnayan sa mga kamag-anak. Takot siyang tanungin kung okay ba ang buhay niya. At takot din siyang hindi mapigilan ang pag-iyak.
Dati noong nakatira siya sa lumang bahay. Palagi siyang nakikipagtalo sa akin. Mahilig humawak ng mga gamit ko. Ang totoo, sobrang nag-iisa siya. Gusto lang niyang makaramdam na may halaga siya. Gusto niya nang may makakausap sa kanya. Nang magkakilala na kami, ipinagdiwang ko ang kanyang kaarawan. Pinagbuntunan ko ang kanyang sama ng loob. Saka lang naramdaman ni Jiang Xui na hindi naman pala gaanong malamig ang lungsod. Masarap pala ang may kasama. Noong magkahiwalay kami ng mahigit kalahating buwan, araw-araw siyang nahihirapang matulog. Hindi rin siya nakakain ng maayos. Pakiramdam niya ay may kulang. Kahit saan siya manirahan. Pakiramdam niya ay hindi iyon tahanan. Noong kasama ko lang siya, saka lang siya naging payapa. Sunod-sunod niyang sinabi ang maraming bagay. Lahat ng sikreto niyang itinago sa puso ng matagal ay sinabi niya sa akin. Yumakap ako sa kanya. Puno ng pagmamalasakit ang aking puso. Gusto kong ibigay sa kanya ang lahat ng lambing. Ang babaeng ito ay mukhang pabaya. Pero sa totoo, siya ay sensitibo at kulang sa pagmamahal. Lahat ng kanyang mga tampo, lahat ng kanyang pagkakamali, ay isang baluti lamang upang itago ang sarili. Sa kaibuturan, siya ay isang batang babae na nangangailangan ng pag-aalaga. Mahigpit ko siyang niyakap. Ang boses ko ay mahina at seryoso. Sinabi ko sa kanya, hindi na maulit ito. Simula ngayon, sasamahan na kita. Hindi ka na mag-iisa. Ako na ang mag-aalaga kay Jiang Xui para sa tatay mo. Hindi na kita pababayaang masaktan. Hindi na kita pababayaang malungkot. Kahit ano pang mangyari. Nandito lang ako sa tabi mo. Tiningnan ako ni Jiang Xui. Tuloy-tuloy pa rin ang luha sa kanyang mga pisngi. Ang mga mata niya ay puno ng pasasalamat at pag-asa. Chen mo, totoo ba ang sinasabi mo? Hindi mo ba ako iiwan? Totoo, ipinapangako ko, hindi kita iiwan kailanman. Sa bawat karawan mo, sasamahan kita. Kapag nasaktan ka, ipagtanggol kita. Kapag nalungkot ka, sasamahan kita. Tayo na lang palagi, okay ba? Tumango ng mariin si Jiang Xui. Sumugod siya sa aking mga bisig. Mahigpit akong yakap. Inilapag ang kanyang mukha sa aking dibdib. Mahinang nagsabing sige. Palagi tayong magkasama. Sa sandaling iyon, dalawang nag-iisang puso ay nagdikit ng mahigpit. Wala nang distansya. Ang mga lihim na pag-ibig na nakatago sa puso. Ang mga hindi maipaliwanag na pag-aalangan. Sa sandaling iyon, lahat ay natagpuan ang kanilang lugar. Pareho naming nauunawaan. Matagal na kaming naging bahagi ng buhay ng isa't isa. Kinagabihan, nagluto ako ng maraming pagkain. Ang mga paborito niyang ulam. Nagbukas ako ng isang bote ng juice. Kasama siyang inalala ang kanyang ama. Sinabi ko sa kanya, mula ngayon, bawat taon sa araw na ito ay sasamahan ko siya. Namimiss niya ang kanyang tatay. At sinabi niya sa akin, patuloy akong nakinig habang si Jiang Xui ay tumatango na may ngiti. Ang lungkot sa kanyang mga mata ay kumupas ng malaki. Nagkaroon ng higit na lambing at kapanatagan. Alam niya mula sa sandaling ito, hindi na siya ang babaeng nag-iisa at gumagala. Mayroon na siyang masasandalan. Mayroon na siyang tahanan. At sa tahanang ito, kasama ko, ang mga araw ay dumadaloy ng payapa. Sa isang iglap, dumating na ang taglamig. Lalong lumalamig ang panahon. Nakaon ang heater sa loob ng bahay. Napakainit. Ang relasyon namin ay matagal nang mula sa mga kasama sa bahay. Naging magkasintahan na umaasa sa isa't isa. Ngunit walang formal na nagtapat ng pag-ibig. Ngunit tahimik na nag-iingat sa isa't isa. Ginagawa ang mga bagay na ginagawa lamang ng magkasintahan. Ngunit ang buhay ay hindi kailanman naging maayos. Palaging may lumilitaw na maliliit na kaguluhan. Sinusubok ang damdamin ng bawat isa. Buti na lang at lagi kaming nakatayo sa tabi ng isa't isa. Nagbibigay ng suporta sa isa't isa. Sabay na humaharap kay Jiang Xui. Ang boss ng bagong kumpanya ay isang lalaking nasa 40 pula. Malandi ang tingin. Dati nang may kaunting galaw kay Jiang Xui. Palaging ginagamit ang trabaho para tawagin si Jiang Xui ng mag-isa sa opisina. O kaya ipapagurin siya ng overtime. O kaya ipapagawa sa kanya ng personal na bagay. Si Jiang Xui ay tiniis at hindi sinabi sa akin. Natatakot na mag-alala ako. At natatakot din na magpadalos-dalos ako at magkagulo. Hanggang isang gabi. Si Jiang Xui ay nag-overtime hanggang lampas 1-0. Saka umuwi na pagod ang katawan. Ang mukha ay may halatang sama ng loob. Pula ang mga mata. Pagpasok pa lang, sumugod sa aking mga bisig. Hindi napigil ang pag-iyak. Nanikip ang dibdib ko. Mabilis ko siyang niyakap. Tinanong ko kung ano ang nangyari. May nangyari bang masama? Si Jiang Xui ay umiyak ng matagal bago nagsabi sa akin. Ang kanilang boss ay tinawag siya sa opisina ngayon. Hinawakan-hawakan siya at gusto siyang samantalahin. Nagtanggol siya ng buong lakas at nakatakas. Binantaan pa siya ng boss noon. Na kapag nagsalita raw siya ay sisibakin siya. Pagkarinig ko noon ay biglang nag-init ang ulo ko. Nanginginig ako sa galit. Gusto ko na agad sumugod sa opisina niya. Suntukin ko yung bastos na boss. Mang-aapi sa mga tao ko. Hindi ko yon kailanman matitiis. Huwag kang padalos-dalos. Huwag mo na siyang harapin. Boss siya ng kumpanya. Hindi natin siya kayang kalabanin. Mag-resign na lang ako. Maghanap na lang ng bagong trabaho.
Natakot si Jiangsu na baka magalit ako at mapahamak. Agad niyang hinawakan ang kamay ko at pinayuhan akong magbitiw. Bakit ikaw ang magtitiis wala ka namang kasalanan? Bakit ikaw ang maubusan ng trabaho dahil sa kanya? Dapat siya ang magbayad dahil nang api siya sa iyo. Ako na ang bahala sa bagay na ito. Matatag ang boses kong sabi. Pinakalma ko si Jiangsu. Sinabihan siyang magpahinga na lang sa bahay. Huwag nang mag-isip ng marami. Ako na ang bahala sa natitirang bagay. Hindi ako padalos-dalos na pumunta sa opisina at gumawa ng gulo. Sa halip ay nangolekta muna ako ng ebidensya. Pinakuha ko kay Jiangsu ang chat logs ng panliligalig ng boss. Pati na rin ang record ng tawag. At lahat ng ebidensyang nakita ng ibang kasamahan ay pinagsama-sama ko. Hindi lang pala si Jiangsu ang hinaras ng boss na yon. Hinaras din ito ang iba pang babaeng empleyado. Natatakot lang ang lahat na mawala ng trabaho. Matagal na akong gumagawa ng content. Marami akong kakilala sa media. At maraming blogger na kaibigan. Marami akong paraan para harapin ang mga bastos na nang-aapi sa trabaho. Marami akong solusyon. Una ay inihulog ko sa headquarters ng kumpanya ang nakolektang ebidensya ng hindi nagpapakilala. Nakipag-ugnayan din ako sa ilang lokal na lifestyle blogger. Para mailantad ang bagay na ito ng hindi lantad. Babala sa mga babaeng nagtatrabaho na mag-ingat. Kasabay nito ay kumonsulta ako sa abogado kong kaibigan tungkol sa mga legal na issue. At pinanatili ko ang karapatang magsampa ng kaso. Makalipas ang 2 araw ay nagpadala ang headquarters ng investigador. Yung bastos na boss, gusto pa sana niyang magdahilan. Pero ang ebidensya ay matibay. At may iba pang babaeng empleyadong nagtestigo laban sa kanya. Wala na siyang maidadahilan. Para sa reputasyon ng kumpanya, direkta siyang sinibak. At nag-apologize sila sa publiko. Humihingi ng tawad sa lahat ng babaeng empleyadong naharas. Nangakong paigtingin ang pamamahala ng kumpanya. Para hindi na maulit ang ganitong insidente. Nang malaman ni Jiangsu ang balita, siya ay tahimik. Ang galing mo naman. Mabilis mong naresolba ang problema. Akala ko magtatagal pa ito. Yel, syempre, sino ba ang boyfriend mo? Kung sino man ang mangahas na apihin ka, pababayaran ko sa kanya. Bigla ko na lang nasabi. Pagkatapos ko sabihin, saka ko lang napagtanto. Nasabi ko ang salitang e-girlfriend. Bigla akong nahiya. Namula ang tenga ko. Natigilan din si Jiangsu. Pagkatapos ay numiti siya ng matamis. Tumayo siya ng tipto at hinalikan ako sa pisngi. Bulong niya. Ako ang girlfriend mo. Simula ngayon, kailangan mo akong protektahan palagi. Natuwa ako sa puso. Hinawakan ko siya pabalik. Yumuko ako at hinalikan siya. Ang halik na ito ay banayad at malalim. Naglalaman ng lahat ng aming pagmamahal at pagsasama. Hindi ito maingay o marilad. Ngunit sapat na upang maging di malilimutan. Mula sa araw na yon, opisyal na kaming naging magkasintahan. Hindi na ito basta implicit na paglalandi, kundi hayagang magkasintahan. Ang inuupahang bahay ay tuluyang naging aming tahanan. Puno ng tamis at init. Hindi nagtagal. May maliit na problema rin akong naranasan. Ang aking paranormal na social media account ay sadyang na-report ng katrabaho. Sinasabing ang aking content ay pamahiin at walang basehan. Maraming video ang na-remove dahil sa paglabag at nalimit ang aking account. Bumigla ang aking kita. Medyo nalungkot ako. Buong araw akong nagsarili sa study room. Ayaw kong makipag-usap. Napansin ito ni Jiangsu. Nag-alala siya sa akin. Hindi siya nagsalita ng marami. Sa halip, araw-araw ay gumagawa siya ng masasarap na pagkain para sa akin. Nasa tabi ko siya. Pinapalakas ang loob ko. Natututo rin siyang pag-aralan ang mga patakaran ng social media. Tinutulungan akong ayusin ang mga content. Binabago ang mga teksto. Sabay kaming nagpupuyat. Sabay kaming nag-iisip ng paraan. Nakaupo si Jiangsu sa tabi ko. Hawakan ang aking kamay. Huwag mawala ng pag-asa. Napakaganda ng ginawa mong content. Tinatarget ka lang ng masama. Unti-unti nating ayusin. Gawin muli. Tiyak na gagaling pa ang iyong titig. Matatag na hinihikayat ako. Sa kanyang pagsama at paghihikayat. Unti-unti kong inaayos ang aking isip. Ini-optimize muli ang content. Iwasan ang mga sensitibong punto. Gumawa ng mas dekalidad na video at script. Tinulungan din ako ni Jiangsu na magplano. Nagbigay ng maraming kakaibang ideya. Ang kanyang mga ideya ay kakaiba at malikhain. Tamang-tama para sa aking paranormal account. Hindi inaasahan pagkatapos ng pagsasaayos. Unti-unting bumalik ang daloy ng account. Mas maganda pa kaysa dati. Mas mabilis dumami ang mga taga-subaybay. Mas mataas din ang kita kaysa dati. Niyakap ko si Jiangsu ng puno ng pasasalamat. Talagang dahil sa kanya. Kung wala siya, talagang nalulungkot pa ako. Siya ang aking maswerteng bituin. Nang marinig iyon ni Jiangsu, labis siyang natuwa. Ipinahiwatig niya, ngunit kailangan akong tulungan ng aking kasintahan. Mula ngayon, magsikap tayong magkasama. Para lalong gumanda ang ating pamumuhay. Sumandal si Jiangsu sa aking mga bisig. Umiti siya ng napakatamis. Ang pinakamagandang pag-ibig pala ay hindi kailanman isang panig na pagbibigay ng isang tao lamang, kundi ang pagsasamahan, pagtutulungan,
Kapag may pagsubok may kasama kang haharap. Kapag nasa mababang punto, may tutulong sa iyo magkasama sa hirap at ginhawa. Hindi nag-iwan at hindi sumusuko. Ang nyebe ng taglamig ay tahimik na dumating. Dumating ang unang snow sa lungsod na ito. Nagkalat ang mga snow sa himpapawid. Puti ang lahat. Napakaganda. Noong araw na yon ay Sabado. Malakas ang snow sa labas. Mainit ang loob ng bahay. Naghandaan ako ng matagal ng maaga. Balak kong magbigay ng formal na pag-amin kay Jiang Xui. Bigyan siya ng seremonya. Kahit na dati kaming nagkasunduan na magkasintahan. Hindi pa ako formal na nag-amin sa kanya. Pakiramdam ko may kulang sa kanyang seremonya. Ang babaeng ito ay sumama sa akin sa inuupahang bahay. Hindi siya nakaranas ng maraming kaginhawahan. Maraming hirap ang kanyang dinanas. Gusto kong bigyan siya ng sapat na seguridad. Para malaman niya na talagang gusto kong makasama siya habang buhay. Inayos ko ang bahay ng maaga. Hindi bumili ng mamahaling bulaklak at kandila. Gamit lang ang maliit na kulay na ilaw na gusto niya. Pinalamutsyan ang sala at balkonahe. Gumawa rin ng maraming pinggan. Ang mga pagkain gusto niya. Bumili ng maliit na cake. At isang simpleng silver ring. Hindi mahalaga. Pero pera ko na inipon ng matagal ang ginamit. Ito ay kumakatawan sa aking damdamin. Nagising si Jiang Xui sa umaga at lumabas ng kwarto. Nakita ang pinalamuting mainit at romantikong sala. At isang mesa ng pagkain. Bigla siyang natulala. Tumingin sa akin na puno ng sorpresa. Nagtanong kung anong araw ngayon. Bakit ganito ang itsura? Hinawakan ko ang kanyang kamay. Pinaupo siya sa tabi ng mesa. Seryoso at malalim ang tingin ko. Tumingin sa kanyang mga mata. Salita bawat salita ang sinabi. Walang espesyal na araw ngayon. Gusto ko lang formal na mag-amin sa kanya. Bigyan siya ng seremonya. Sabihin sa kanya ang aking damdamin. Mula sa simula, kami magka-roommate na magkaaway. Nag-iwasan, may sama ng loob. Hanggang sa unti-unting naging pamilyar. Nagkasamahan. Hanggang ngayon, nagkakaintindihan na ang isa't isa. Hindi ko inakala na ang buhay ko ay magiging ganito kainit dahil sa isang tao. At ganito kahalaga. Dati, akala ko sapat na ang pagdaan ko sa araw ng mag-isa. May makakain lang. At may matutuluyan. Ngunit nang makilala ko siya, saka ko lang nalaman kung ano ang tahanan. Kung ano ang pagmamalasakit. Wala akong gaanong pera. At wala ring malaking kakayahan. Isang simpleng vlogger lang ako ng sariling media. Hindi ko siya mabibigyan ng marangyang buhay. Ngunit kaya kong tiyakin na sa bawat araw ay mamahalin ko siya ng buong puso. At ibigin ng tapat. Hindi ko siya papabayaan. Hindi ko siya hahayaang mag-isa. Sa bawat pagkain. Ako ang magluluto para sa kanya. At sasamahan siya sa buong buhay. Jiang Xu, gusto kita. Hindi lang dahil sa panandaliang damdamin. Kundi pinag-isipan ko ito ng mabuti. Gusto mo bang maging kasintahan ko? At makasama ako habang buhay? Pakasalan mo ba ako? Inilabas ko ang simpleng pilak na singsing. Lumuhod ako ng isang tuhod. Tuminala sa kanya. Puno ng kaba at pag-asa ang puso ko. Tumigil si Jiang Xui sa kinatatayuan. Biglang umagos ang luha niya. Mga luha ng damdamin, luha ng kaligayahan. Tumango siya ng mariin. Pumiyok ang kanyang boses. Matagal na akong handa. Tumayo ako at isinuot ang singsing sa kanyang daliri. Tamang-tama ang laki. Simula ngayon, akin ka na. Hindi ka na makakatakas habang buhay. Yumakap si Jiang Xui sa akin, umiiyak ng husto. Ngunit mumiti ng labis ang saya. Tumingin siya sa singsing sa kanyang kamay. At mumiti, sinabing, ito ang pinakamagandang regalong natanggap ko. Mas maganda pa ito sa anumang alahas. Noong araw na yon, tumayo kami sa tabi ng bintana. Pinagmasdan ang nyebe na bumabagsak sa labas. Habang kumakain ng pagkain, pinag-uusapan ng kinabukasan. Puno ng init ang puso. Walang magagarbong salita. Walang mamahaling regalo. Ngunit ang simpleng kaligayahang ito ay mas mahalaga kaysa ano paman. Buong araw umulan ng nyebe. Pagsapit ng gabi, tumigil ang nyebe. Lahat sa labay puro puti. Bumuhos ang liwanag ng buwan sa nyebe. Napakaganda ng tanawin. Hinawakan ko ang kamay ni Jiang Xui at bumaba para maglakad. Nakatapak sa makapal na nyebe. Gumagawa ng tunog na krak-krak. Naglakad kami ng dahan-dahan na magkahawak kamay. Nag-uusap, tumatawa at naglalaro. Ang lamig ng tag-ginaw ay napawi dahil sa init ng bawat isa. Tumuro si Jiang Xui sa buwan sa langit at masayang sinabi. Napakabilog ng buwan. Ngunit kahit gaano pa kabilog ang buwan, hindi pa rin siya kasing ganda. Yumuko ako at hinalikan ang kanyang noo. Puno ng pagmamahal ang puso. Sa sandaling iyon, bigla kong naisip, ang pinakamasayang bagay sa buhay ay ang matagpuan ng tamang tao sa gitna ng maraming tao. Paikot-ikot, ikaw pa rin at ang natitirang bahagi ng buhay ko ay ikaw. Opisyal na naging relasyon. Matapos ang mga pangako. Ang aming araw-araw ay nanatiling payak at mainit. Ngunit nagkaroon ito ng katiyakan at seguridad. Hindi na ito isang pansamantalang pagbabahay, kundi isang pagsasama at pagsuporta ng dalawang tao. Si Jiang Xui ay pumapasok pa rin araw-araw. Pag-uwi ay may mainit na pagkain. Ako ay nagpapatuloy pa rin sa aking sariling media na unti-unting umaayos.
Ang kita ay mas nagiging matatag. Sabay kaming nag-ipon. Nagpaplano para sa kinabukasan. Balak naming magbayad ng down payment pagkalipas ng 1 taon. Bumili ng maliit na bahay. Upang tunay na magkaroon ng sarili naming tahanan. Ang maliliit na alitan sa buhay ay naroroon pa rin. Halimbawa, lagi ko pa rin siyang inaasar dahil sa pagiging makakalimutin. Nawawala ang kanyang mga gamit. Siya naman ay naiinis pa rin sa aking matalas na dila. Hindi marunong maging romantiko. Ngunit pareho naming alam. Ito ang paraan ng aming pagsasamahan. Nag-aaway ngunit hindi kailanman talagang nagagalit. Sa halip lalong sumisigla ang samahan. Noong bagong taon, sumama ako kay Jiangsu sa kanyang bayan upang magbigay galang sa kanyang ama. Tumayo ako sa harap ng puntod ng kanyang ama. Seryosong sinabi ko sa kanya, aalagaan ko si Jiangsu ng mabuti. Habang buhay, maging mabuti sa kanya, para siya ay mapanatag. Tumayo si Jiangsu sa tabi ko. Hawak ang aking kamay. Puno ng pasasalamat at kapanatagan ang kanyang mga mata. Pagkatapos ng bagong taon, bumalik kami sa aming inuupahang bahay. Nagsimula ng bagong taon ng pagsusumikap. Mas pinagbuti ko ang paggawa ng mga nilalaman. Lumaki ng lumaki ang account. Tumanggap ng ilang angkop na ad. Dumami ng ilang ulit ang kita. Lumaki rin ang naipon na pera. Nagpalit si Jiangsu ng mas magandang trabaho. Madali at matatag. Mas mataas din ang sahod. Hindi na siya kailangang magdusa. Masaya araw-araw. Nanatili kami sa inuupahang 2 silid na bahay. Subalit ito ay naging aming munting tahanan. Bawat sulok ay puno ng aming mga alaala. Puno ng init ng tahanan. Sabay kaming gumising sa umaga. Ako ang nagluluto ng almusal. Siya ang nag-aayos ng bahay. Sa gabi sabay kaming umuwi. Sabay kaming nagluluto. Sabay kaming nanonood ng eye. Sabay kaming nagkukwentuhan ng mga kaganapan sa araw. Tuwing weekend sabay kaming nasa bahay. O lumalabas para mamasyal at manood ng pelikula. Simple ngunit masaya. Paminsan-minsan naaalala namin ang mga araw sa lumang bahay. Naaalala ang sirang pinto na hindi maaring ikandado. Naaalala ang panganib ng pagtagas ng kuryente sa pampainit ng tubig. Naaalala ang pagkalito niya sa pagtatapon ng aking USB. Naaalala ang hirap ko nang pasanin siya papuntang ospital. Naaalala ang mga panahon ng ingay at gulo. Hindi namin napigilan ang magkatitigan at mumiti. Kung hindi ako pumayag na maging kasama kita sa bahay. Kung hindi ibinenta ng kasero ang bahay. Kung hindi ako nagpakatapang na hanapin ito. Mamimiss ba natin ang isa't isa? Hindi kahit na mamimiss. Hindi ito mamimiss habang buhay. Ang taong itinadhana. Kahit gaano karaming liko. Sa huli ay magtatagpo. Paikot-ikot. Makikita pa rin kita. Mamahalin pa rin kita. Ito ang nakatakda. Ang tadhana ay tunay na kahanga-hanga. Mula sa simula'y pagkasuklam at pagtutol. Hanggang sa unti-unting pag-ibig. Hanggang sa huling pagsasama. Ang buhay ay tila nagkataon lamang. Ngunit sa katotohanan ay tiyak. 2 nag-iisang tao sa isang dayuhang lungsod. Nagkita dahil sa pagbabahay. Nagmahalan dahil sa samahan. Ginawang tula ng init ang magulong araw-araw. Muli ay tagsibol na. Namumulaklak ang mga bulaklak sa labas. Bumabangon ang lahat. Punong-puno ng buhay. Nakaipon na kami ng down payment. Napili namin ang isang maliit na 2 silid. Maayos ang anyo. Maliwanag ang liwanag. Malapit sa opisina ni Jiangsu. At madali para sa akin magtrabaho sa bahay. Sa araw ng pagpirma ng kontrata. Magkahawak kamay naming tiningnan ang sarili naming bahay. Puno ng kagalakan at pangarap ang mga mata. Yumakap sa akin si Jiangsu at masayang sinabi. Sa wakas may sarili na tayong tahanan. Hindi na kailangan pang umupa. Hindi na kailangan pang lumipat. Simula ngayon ito na ang ating tahanan. Tahanan habang buhay. Umiti ako at sinabi. Puno ng kasiyahan ng puso. Mula sa lumang sirasirang inuupahan hanggang sa sariling bahay ngayon. Sabay tayong nagsumikap. Sabay tayong lumaban. Sa wakas may ligtas na tahanan na. Noong lumipat, hindi kami kumuha ng maraming tao. Kaming 2 lang ang dahan-dahang nag-ayos ng mga gamit. Maingat na inilipat sa bagong bahay ang bawat bagay na may alaala. Ang ifyesu na nawala at muling natagpuan, ay inilagay ko sa pinakakitaan na bahagi ng aking desk. Iyon ang saksi ng ating pagkikita. Ang external drive na kasama ko noon ay itinatago ko pa rin. Puno ng ating mga alaala at ng aking inspirasyon. Ang bago naming bahay ay mainit at kaaya-aya. Ayon sa estilong pareho naming gusto. Sa unang gabi sa bagong bahay, gumawa kami ng maraming putahe. Nagbukas kami ng isang boat ng red wine para ipagdiwang ang aming bagong buhay. Si Jiangsu ay nakaupo sa tapat ko, tahimik. Salamat sa iyo. Salamat sa pagiging kasama ko palagi. Binigyan mo ako ng isang tahanan. Ako dapat ang magpasalamat. Salamat sa pagpasok mo sa aking buhay. Pinainit mo ang aking mga araw. Hindi na ako nag-iisa. Itinaas ko ang aking baso at nag-cheers kami. Sa nalalabing bahagi ng aking buhay, ang bagyo. Ikaw ang kapayapaan. Ikaw ang kahirapan. Ikaw ang kayamanan. Ikaw ang lambing sa puso. Ikaw ang